my dear brothers and sisters in the Couples for Christ. Ngayon, nandito na po tayo sa talk number 3. At ang pamagat ng ating talk ngayon is, what does it mean to be a Christian? Napaka-importante po na malalaman natin yung pagiging Kristiyano natin. Though, hindi natin mapiperfect ang pagka-Kristiyano natin kung tutuusin. Pero ang importante po, mayroon po tayong guidepost para po mapabuti natin ang ating sarili mula sa ating mga kahinaan. Alam naman natin, tayo po ay tao lamang. May mga maraming kahinaan po. Magkakamali po tayo. Pero itong pagiging Christian natin ay isang guide natin. Ito yung target natin para mapabuti natin ang ating sarili. Para mapabuti natin ang ating puso, para mapabuti natin ang ating pananampalataya. Tayo po ay mga Katoliko. Marami pong mga Christian denominations nangyayari sa ating relihiyong Kristyanismo. Pero dito po sa ating relihiyon, dito po natin pinaunlad ang ating sarili. Hindi na natin debatihin yung mga ibang relihiyon dyan. Maintindihan naman natin dahil po sa iba't ibang interpretasyon, iba't ibang pananaw, iba't ibang experiences sa Panginoon. Kaya nga nagka-iba-iba na rin ang ating pananampalataya. Pero anyway, all Christians believe in Christ. Kahit anong denominasyon ka man, basta't naniniwala ka kay Kristo, pinalago mo yung sarili mo, pinaunlad mo yung sarili mo, ginawa mong mabuti yung sarili mo, tatak Christian pa rin yan. Ngayon po, tatalakayin natin ang ano ba talaga ang totoong pagiging Kristiyano kung tutuusin natin. Napakaraming relihiyon po sa buong mundo. Pero bahala na po sila. That is still under the mystery of God. I do not know what is the plan of God for this. Pero tayo po ay nasasako po sa relihiyong ito. Dito rin natin paunlarin ang ating pananampalataya, ang ating kaisipan base sa ating conviction na pinaniwalaan natin. Ano ba talaga ang pagiging totoong Kristiyano? Let us remember that Christ is God. Na-explain na po natin yan sa talk number 2. Ang pagkapanginoon na Jesus. Wala pong taong nabuhay muli, gumagawa ng milagro. Wala pong taong bumubuhay ng patay. Yung nabuhay muli, nakikipag-usap sa kanyang mga apostoles, sa kanyang mga disipulo, at nagpapakita from time to time to them. So, si Jesus lang po. To be a Christian is to be like Christ. He is God. But we cannot be like totally Christ as God. Because we are human beings. Tao po tayo. Siya yung Panginoon na kumakatawang tao para magiging gabay po natin yung kaniyang buhay. Yung kaniyang buhay na banal. Kaya po nating mamumuhay na isang banal, holy, katulad ni Jesus. Pero yung pagka-Panginoon ni Jesus, hindi po natin kaya yan. Kasi tao lang tayo. Iba yung angkop natin. He is God, He is our Lord, and He is our Savior. Do not doubt on that. Siya yung sacrificial lamb offered to the altar to cleanse our sins, to cleanse our impurities. Now, brothers and sisters, as Christians, we carry out His name. From the word Christ, tayo po ay followers of Christ. Not to be totally Christ Himself, but following His footsteps, following His life as holy, as possible as holy. Ngayon po ating tatalakayin kung ano ba talaga ang pagiging totoong Kristiyano sa pamamagitan ng mga misconceptions. Kasi dito tayo magaling, mas maintindihan natin yung ano ang tunay nating sarili sa pamamagitan ng pagtingin, sa pamamagitan ng pagtatakel, kung ano yung mga misconceptions about Christianity. Ano yung mga incomplete notions about Christianity. We will look at the negative side of being a truly Christian through misconceptions. Ano ba yung mga misconceptions? Yung mga maling pananaw tungkol sa pagiging Kristiyano. Akala nila pag nabinyagan ka na, ay Christian ka na. Akala nila pag naniniwala ka, if you belong to this particular group, believing in Christ, you are already Christian. Hindi pala. Ang Christianity po, kadalasan, ay tinitingnan, ito po ay mali, na isang religious system. Hindi po isang religious system ang Christianity. Mali po yun. Do not reduce as a mere
religious system. Though maraming relihiyon po tayo sa buong mundo. Mga 35 to 40,000 religions all over the world. Kasama na doon yung mga iba't ibang denominasyon ng Christianity. May mga malalaking relihiyon po tayo nag-i-exist sa ating mundo. Aside from Christianity, kasunod nito yung Islam, yung Buddhism, yung Hinduism, Zoroastrianism, Jainism, kung ano-ano pa yung mga relihiyon sa buong mundo. Mayroon din silang paniniwala doon. Nirerespeto po natin sila. At doon po pinalago ang kanilang sarili, pinabuti ang kanilang sarili. Tayo po, dito po natin pagbubutihin ang ating sarili kung anong merong paniniwala tayo. Kaya nga tinitingnan natin, it is not a mere religious system. May iba po itong mas malalim na kahulugan. Hindi po tayo nagiging Christian dahil po sa ating mga doktrina, yung summary ng ating pananampalataya, and that is through the Apostles' Creed. Naniniwala tayo sa Panginoon. Hindi lang dyan ang nagbibigay kahulugan ng ating pagiging tunay na Kristiyano. It is not a set of religious practices. Sabi nga nila, it is a set of religious practices kasi may mga practices na very Christian. Hinihiwalay po tayo sa ibang relihiyon. Mayroon po tayo mga iba't ibang mga ginagawa na para pang Kristiyano lamang. That is not true. Sabi pa nga nila, yung knowing or reading a lot of God is already a Christian work. When you read about God, when you study about God, then you are already Christian. Hindi po yon. Kulang po yon. Ano pa yung mga misconceptions? Doing a lot for God. Gumagawa ka lahat para sa Panginoon. Wala namang mali dyan. Pero ang problema, kung iniisip mo lang na yun ay para sa Panginoon, pero hindi ito nakikita ng mga tao. Ang importante kasi dito, yung para sa mga tao dahil mahal mo yung Panginoon. Dahil naintindihan mo yung Panginoon. Mas importante yung ginawa ng Panginoon. Kasi yung paggawa natin ng kabutihan sa mga ginawa ng Panginoon, ayun yung salamin na you are doing for God. Ano pang ibig sabihin dito? Doing a lot for God. Kadalasan kasi, araw-araw nagsisimba, araw-araw nagdarasal because that is required as being a Christian. And that is true. Pero ang problema, pag iniisip mo lang na yun ay para lang sa Panginoon, mawawala na yung para sa kapwa-tao mo, which is true target of our belief to God. Yun ang problema. Importante kasi yung kapwa natin. Doon tayo magsiservisyo sa ating kapwa natin. Doon natin ipapakita yung pananampalataya natin sa Panginoon sa pagmamahal ng ating kapwa. Hindi po ginajudge po natin yung mga kapwa-tao natin, minamaliit po natin sila, iniisip po natin na mali yung ginagawa nila. Yun ang problema. Kasi ito raw yung tama sa tingin nila. Palagi tayo nagbibigay ng mga criticisms sa ating mga kapwa-tao. Palagi tayo nagbibigay ng mga prejudices sa ating mga kapwa-tao. At sinasabi natin na that is against God. That is against in the Bible. That is against our belief. Para bang nagiging self-righteous tayo? What if titingnan natin yung pagkatao, ang kahalagahan yung tao? Kasi yung paniniwala natin sa Panginoon ay dapat maipapakita natin through His creation. At bakit po nagiging misconceptions yun? Yung mga bagay na yon. Kasi po, yung what we believe in is translated into our lives. Hindi lang po puro doktrina, puro mga religious practices, puro reading about God. Iniisip natin na we are doing this one for God. Ang importante po ay we translate it into our lives. Ano bang ibig sabihin ng translating into our lives? Ang ibig sabihin po nito ay may papakita natin sa ating sarili na ginagawa po natin yung ano ang dapat gawin. Makikita po sa ating gawa yung ating pananampalataya. Yung ginawa ni Mother Teresa of Calcutta, how her faith was translated into her life. Ginagather po niya yung mga hindis ng yung mga untouchable people, yung mga may sakit. At maraming nagrarally na mga Hindis, mga Indians na naniniwala sa Hinduismo doon sa kanyang ginagawa. Hindi kasi dapat inaalagaan yung mga may sakit kasi yan po ay sakim ng kanilang komunidad. Yan po ay sakim ng kanilang bayan. They are untouchables.
Ang sabi po ni Maria Teresa, inaalagaan ko nga itong hindi ko kalahi. Hindi ako taga rito. Hindi ako taga India. Kayo pa kayang taga India mismo. Kalahi niyo ito. Tao po ito. That is translating into our lives. Yung anumang pananampalatayang meron tayo ay may papakita natin sa ating gawa. Hindi lang po puro ritual, puro sermon. Yun ang problema natin. Napakaraming nagbibigay sermon sa ating simbahan, pero hindi natin makikita na ginagawa nila ito. Dapat kasi, the challenge of how to be a true Christian is to translate of what we believe into our lives. Ano pang mga misconceptions ng pagiging tunay na Kristiyano? Christianity is a mere moral system. It is a set of do's and don'ts. Ano yung dapat gawin at ano yung hindi gawin. Yun ang, kung gusto mong magiging Kristiyano, dapat gawin mo ito at huwag mong gawin ito. So para bang tinatakot tayo na huwag mong gawin yan kasi mapunta ka ng impyerno. Pag ganyan po tayo, there is no life and joy. These are incomplete notions because they make religion legalistic and sterile. Para bang yung relihiyon po ay isang batas na dapat sundin ng mga tao. That is legalism. This is the law of God na dapat nating gawin. Para yung isang pananakot. Kasi yung batas, wala namang mali doon. Pero ang problema, pag ginawa mo lang yan dahil takot ka sa batas, yun ang mali. Dapat kasi ginagawa mo yan kasi mahal mo yun, gusto mo yang gawin. Hindi yan because of the law. Ginagawa mo yan dahil yun ang dapat gawin, not because of the law. Gusto mo talagang gawin sa puso mo. Ginagawa mo yun kasi yun na ang pagkatao mo, ang paggawa ng mabuti. Ano ba ibig sabihin ng sterile? Pag ganyan po tayo, hindi tayo tutubo, hindi tayo uunlad. Pag nasa do's and don'ts lang tayo nga level, there must be life and joy of what we do because religion is our life and our joy. Hindi po natin dapat isipin na ang Christianity is a social system, is a humanitarian system. Ito po ay sistema ng ating society na tumutulong sa ating kapwa-tao. Wala namang mali doon. Pero pag ini-equate mo yung Christianity with humanitarianism, mayroong mali doon. Yung tinulungan mo ay hindi mo tinulungang mag-improve ang kaniyang buhay. Yung tinutulungan mo ay tinulungan mong magiging mas tamad sa kaniyang buhay. Yun ang problema. So dapat yung pagtulong natin, yung pagbibigay tulong natin ay para mapaunlad ang kaniyang antas ng kaniyang buhay. Walang mali sa pagtulong, pero dapat yung pagtulong natin ay mayroong impact sa taong ating tinutulungan na hindi siya magiging permanenteng tamad, disable na lang, kundi magiging productive po ang kaniyang pagkatao. Yun ang mas essential na pagtulong sa ating kapwa-tao. Mayroon pang sinasabi yung iba na ang pagiging Kristiyano po is someone who does good and is kind. He's a nice man and woman who always smiles, who is always friendly, never gets angry, and tries to please everyone. Again, walang mali doon. Pero pag nakafocus lang tayo sa pananaw na yon, yun ay mali. Kasi dapat bawat isa sa atin ay tinitingnan pa rin natin yung mga weaknesses ng bawat tao. May pagkakamali rin ang bawat isa sa atin. A person is not always good and kind. Sometimes he falls. Dapat tinitingnan po natin yung kabuuan ng tao. If we think that someone is always doing that, that is impossible. That is unrealistic. Naglilimita po tayo sa Christianity to merely being a good Samaritan. Yung palagi na lang tumutulong, palagi na lang gumagawa ng tama. Imposible po yun in terms of reality of being a person. Christianity is an escape from realities of life. Let us not use this. The reality is mayroong strengths at weaknesses yung tao. And we cannot escape from that. Hindi po natin dapat isipin, Christianity is an opium of the poor and the oppressed. Christianity is for the weak, for those who cannot cope with life. It is a wrong notion because Christians are not taught to escape problems but to face them. Ito po ay mali. The essence
essence of Christianity is union with God. Ano ibig sabihin ng union with God? Ang ibig sabihin nito ay palagi tayong nakipag-usap sa Panginoon. Palagi tayong nananalangin sa Panginoon. Palagi tayong kapiling ng Panginoon. That is the essence of Christianity. Kung may problema tayo, kapiling natin yung Panginoon. Kung naghihirap tayo, kapiling natin ang Panginoon na maiangat yung buhay natin. Kapiling natin yung Panginoon na tutulong sa atin mula sa kahirapan at gagawa tayo ng isang magandang buhay. The essence of Christianity is in union with God through the death. Yung kamatayan po na Jesus ay ma-experience natin, makapiling natin sa ating mga problema, sa ating mga kahirapan, sa ating mga struggles sa buhay. Yung pagkamatay ni Jesus ay ma-experience natin sa pamagitan ng pagbabago ng ating sarili. Pagpapatay ng ating sarili mula sa mga hindi magandang gawa. We are in union with Christ through His resurrection. Yung realidad ng buhay ay kung mayroong mga problema, mayroon ding kaligayahan, mayroon ding resurrection na ating ma-experience. That is to be united, to be in union with God. Kasama po natin doon sa kamatayan ni Jesus at sa kanyang muling pagbuhay. What makes us Christians is our loving, our personal relationship with God. How we love God through His people, through His creation, and our even personal relationship with Him. Yung taos-puso po nating pinifeel na mayroon talagang Panginoon sa ating buhay, and we truly trust Him. We truly believe in Him. That is true, becoming our whole life as an expression of this relationship with God. Our loving and personal relationship with Him. Kung isusuman total natin lahat, yung lahat ng ginagawa natin, everything else we do must be an expression of this relationship with God. Lahat po yung ginagawa natin ay just to express our relationship with God. Ginagawa natin ito, tumutulong po tayo sa ating kapwa, pumupunta po tayo sa simbahan, nagdarasal po tayo, sumusunod po tayo sa batas, because that is our expression of our union with God. That is our expression of our relationship with God. And yun ang pinakamalalim na pagiging Kristiyano sa ating buhay. Hindi lang sumusunod tayo dahil takot tayo sa batas, takot tayo sa impyerno, dahil ipinapagawa natin ito sa ating pare, dahil required tayo na magsamba, na pumupunta sa simbahan once a week. Kundi, ang importante po nito is nagiging expression po natin sa ating relasyon sa Panginoon. It is translated into our lives through expressing it of what we have our unity with God. Dapat po nating malalaman yung ibang importanteng katotohanan tungkol sa pagiging Kristiyano. Ang Panginoon po ay unang nag-initiate nito. Ang Ama po ang unang nag-initiate nito. Kasi ipinapadala po niya ang kaniyang nag-iisang anak na magiging katulad nating tao para maintindihan po natin yung gusto talaga ng Panginoon. Kasi kumakatawang tao na yun ang Panginoon katulad sa atin. That is because of His mercy and His love for us. Sending His Son because God the Father feels mercy, has a compassion, and feels love for us. Isa pang importanteng katotohanan sa pagiging Kristiyano ay yung taking the Word of God as is. And let us base our life on it. And that is through the words in the Bible. Kung ano po yung sabi ng Panginoon, hindi po yung sabi ng tao, yun po ang nararapat. At doon makabase po ang ating buhay. Kung ano yung buhay ni Jesus, doon tayo dapat susunod sa mga ginagawa ni Jesus. That is our ultimate target, ultimate goal para po maisa sa buhay natin yung pagkatotoong Kristiyano natin. And dapat in Christianity, we become a new creation and participate in the very life of Christ. Bago na po tayo, yung pagiging Kristiyano natin ay nagpapabago sa atin. Susundin natin yung yung relasyon na mayroon si Jesus at saka si Ama. That is the ideal one. At yun ang simula sa pag-iiba ng ating identity. Yung relasyon ni Jesus at saka si Ama, and through that relationship, we become sons and daughters of God. Christ is the Son of God, and we too become
the sons of God the Father, the daughters of God the Father, and we share in the eternal life of Christ. If we follow Christ, we share His eternal life. We will be resurrected because we believe in Him as our life, our truth, and our way. Let us remember, our life does not end with physical death. We will be resurrected like Christ, and we can experience that resurrection if we take on the nature of God. What is that on the nature of God? Not like God, but the nature of God, and that is to become holy. The nature of God is holy. We can be holy like God as our main target of our everyday life, to become holy. Napakahirap po yung gawin. Yes, kahit yung mga santo natin, nahihirapan nga na gawin ito. Pero, yun po ang ating guide na dapat nating gawin to receive salvation, to share Christ's eternal life. And following all those things, what are the practical implications of being a Christian? Ano bang mangyayari sa atin kung naniniwala tayo that if God is our Father, then let us put all our trust to Him. Kung anong ibibigay ng Ama, because He is our God, He is our provider. That is one implication being a Christian. Trusting God because He has planned for us, and His plans are all good. Trusting all His plan for us is good. Kung ano man yung plano niya para sa atin, that is always the best for us. And we cannot expect anything better because that is the best. Always the best. The plans of God for us is always the best. Our Father knows our needs and He will provide for us. Always. In fact, He is providing now. Lahat ng meron tayo ngayon ay bigay po yun ng Panginoon. Kung tutuusin nga, mas maraming blessing yung natatanggap natin kaysa mga malas na mga bagay. Ang dami pong mga blessings na binigay ng ating Panginoon. Bakit? Magtatanong pa ba tayo na kung sinong nagbibigay nito sa atin? There is more where it came from. That is from God. We just need to open ourselves up and we can receive more and more. So dahil po tayo ay mayroong isang Ama, what does that make of us? We are all brothers and sisters. Dapat iisipin natin na magkapatid tayo lahat. Hindi tayo magkakompetensya. Kahit nag-i-exist na yung mga iba't ibang relihiyon sa buong mundo. If we always think that we are brothers and sisters, walang magiging problema yon. Walang mga prejudgments, walang mga criticisms. The reality is our life has joy and sorrow. Let us respect others, honor each other as we honor God, giving esteem to one another. Tutulungan po natin sila na mapaunlad ang kanilang paniniwala, pananampalataya, na mapaunlad ang kanilang buhay. As brethren, we are committed to support and care for one another. So, dapat po isinasabuhay na natin yon, yung supporting and caring for one another, because we are all brothers and sisters. As Christians, we learn that life on this earth is temporary. Hindi po tayo tatagal dito. So we must prepare for that second life. Let us encourage our brothers and sisters to prepare ourselves for the second life. Therefore, we are not going to invest ourselves here. Let us begin to invest ourselves for heaven. And what should our goal be? Where do we really belong? If you believe all this, then what should be our attitude as Christians? Only one attitude can be reasonable. That is to be peaceful at all times. Any other attitude is irreasonable and illogical. We must always be peaceful. Even if a revolution comes tomorrow, our economy collapses, or any other event, God is committed to help us and provide for us. Let us be peaceful. God is there. If we are Christians, we are the most fortunate and privileged people. Paano po natin malalaman ito? Yan po ay sabi ng Panginoon. And dapat po bigyan nating pansin yung kanyang mga salita. Let us count on His words. Hindi po tayo naniniwala dito. Para na rin natin sinasabi na God is a liar. But God doesn't lie. We can count on Him completely through His words. Let us put our lives completely in God's hands and experience the tremendous peace of Christ that is flowing into our lives and into our family because we trust Him. Thank you so much.